Ipinagdiwang niya ang kaarawan niya kasama ang pamilya. She celebrated her birthday with family. Ipinagdiwang niya ang kaarawan niya kasama ang pamilya. Ipinagdiriwang namin ang mga piyesta opisyal ng magkasama taon-taon. We celebrate the holidays together every year. Ipinagdiriwang namin ang mga piyesta opisyal ng magkasama taon-taon. Ipagdiriwang niya ang pagtatapos niya sa isang biyahe. She is going to celebrate her graduation with a trip. Ipagdiriwang niya ang pagtatapos niya sa isang biyahe. Kinuha niya ang payong niya dahil umuulan. She took her umbrella because it was raining. Kinuha niya ang payong niya dahil umuulan. Nagpapalitan kami sa pagluluto ng hapunan. We take turns cooking dinner. Nagpapalitan kami sa pagluluto ng hapunan. Sasakay sila ng tren papunta sa syudad. They will take the train to the city. Sasakay sila ng tren papunta sa syudad. Tumira ako sa Texas ng 10 taon. I lived in Texas for 10 years. Tumira ako sa Texas ng 10 taon. Nakatira kami sa isang tahimik na kalye. We live on a quiet street. Nakatira kami sa isang tahimik na kalye. Titira sila sa bagong bahay pagdating ng tagsibol. They will live in the new house by spring. Titira sila sa bagong bahay pagdating ng tagsibol. Nanatili ako sa bahay dahil may sakit ako. I stayed home because I was sick. Nanatili ako sa bahay dahil may sakit ako. Nagpupuyat ako tuwing Biyernes ng gabi. I stay up late on Friday nights. Nagpupuyat ako tuwing Biyernes ng gabi. Mananatili siya sa tita niya ng 1 linggo. She is going to stay with her aunt for a week. Mananatili siya sa tita niya ng 1 linggo. Binago nila ang petsa ng meeting. They changed the date of the meeting. Binago nila ang petsa ng meeting. Regular niyang pinapalitan ang mga password niya. He changes his passwords regularly. Regular niyang pinapalitan ang mga password niya. Lilipat siya ng eskwelahan sa susunod na taon. She is going to change schools next year. Lilipat siya ng eskwelahan sa susunod na taon. Inimbitahan niya siyang umupo kasama namin. She invited him to sit with us. Inimbitahan niya siyang umupo kasama namin. Inaanyayahan namin ang mga bagong kapitbahay para makilala ang lahat. We invite new neighbors to meet everyone. Inaanyayahan namin ang mga bagong kapitbahay para makilala ang lahat. Iimbitahan mo sila sa housewarming party. You are going to invite them to the housewarming party. Iimbitahan mo sila sa housewarming party.
Paki-like at subscribe po. Please like and subscribe. Paki-like at subscribe po. Pinamunuan nila ang proyekto mula simula hanggang katapusan. They led the project from start to finish. Pinamunuan nila ang proyekto mula simula hanggang katapusan. Pinamumunuan ko ang isang maliit na koponan sa trabaho. I lead a small team at work. Pinamumunuan ko ang isang maliit na koponan sa trabaho. Siya ang mamumuno sa bagong departamento. She is going to lead the new department. Siya ang mamumuno sa bagong departamento. Nilagay ko ang mga susi sa mesa. I put the keys on the table. Nilagay ko ang mga susi sa mesa. Nilalagyan ko ng asukal ang kape ko tuwing umaga. I put sugar in my coffee every morning. Nilalagyan ko ng asukal ang kape ko tuwing umaga. Ikakabit nila ang mga dekorasyon ngayong hapon. They will put the decorations up this afternoon. Ikakabit nila ang mga dekorasyon ngayong hapon. Nagpadala sila ng mga imbitasyon sa lahat ng kaibigan nila. They sent invitations to all their friends. Nagpadala sila ng mga imbitasyon sa lahat ng kaibigan nila. Nagpapadala ako ng mga email sa team ko araw-araw. I send emails to my team every day. Nagpapadala ako ng mga email sa team ko araw-araw. Ipapadala niya ang aplikasyon bago ang deadline. She is going to send the application before the deadline. Ipapadala niya ang aplikasyon bago ang deadline. Isinara nila ang tindahan ng maaga noong Lunes. They closed the store early on Monday. Isinara nila ang tindahan ng maaga noong Lunes. Isinasara namin ang opisina tuwing alas 5 ng hapon araw-araw. We close the office at 5 every day. Isinasara namin ang opisina tuwing alas 5 ng hapon araw-araw. Isasara ko ang pinto paglabas ko. I will close the door on my way out. Isasara ko ang pinto paglabas ko. Nagtayo sila ng tulay nang wala pang isang taon. They built the bridge in less than a year. Nagtayo sila ng tulay nang wala pang isang taon. Gumagawa siya ng modelong eroplano sa libreng oras niya. He builds model airplanes in his spare time. Gumagawa siya ng modelong eroplano sa libreng oras niya. Gagawa siya ng sarili niyang website. She is going to build her own website. Gagawa siya ng sarili niyang website. Hinugasan nila ang kotse noong Linggo. They washed the car on Sunday. Hinugasan nila ang kotse noong Linggo. Naghuhugas siya ng damit sa laundromat. He washes his clothes at the laundromat. Naghuhugas siya ng damit sa laundromat.
Huhugasan niya ang mga bintana bukas. She's going to wash the windows tomorrow. Huhugasan niya ang mga bintana bukas. Nagkamali siya sa form. She made a mistake on the form. Nagkamali siya sa form. Gumagawa siya ng kape para sa buong opisina. He makes coffee for the whole office. Gumagawa siya ng kape para sa buong opisina. Makakagawa siya ng magandang impresyon. She is going to make a great impression. Makakagawa siya ng magandang impresyon. Tumugtog siya ng piano sa concert ng eskwela. She played the piano at the school concert. Tumugtog siya ng piano sa concert ng eskwela. Naglalaro kami ng board games tuwing family night. We play board games on family night. Naglalaro kami ng board games tuwing family night. Maglalaro ako ng soccer kasama ang mga kaibigan ko ngayong weekend. I will play soccer with the guys this weekend. Maglalaro ako ng soccer kasama ang mga kaibigan ko ngayong weekend. Naunawaan ko po ang aralin matapos niya itong ipaliwanag ulit. I understood the lesson after she explained it again. Naunawaan ko po ang aralin matapos niya itong ipaliwanag ulit. Mas naiintindihan ko po ang Espanyol kaysa sa pagsasalita ko nito. I understand Spanish better than I speak it. Mas naiintindihan ko po ang Espanyol kaysa sa pagsasalita ko nito. Maiintindihan niyo po kapag nakita niyo na. You are going to understand once you see it. Maiintindihan niyo po kapag nakita niyo na. Humingi siya ng direksyon sa gasolinahan. She asked for directions at the gas station. Humingi siya ng direksyon sa gasolinahan.